Ayan, what's up guys? Good morning, good morning, good morning. It's your boy Ace of Mototalks PH. So nagbabalik tayo. Time check, 4 a.m. Check engine tayo kasi sumabit yung auto sensor natin. Pero wala namang epekto yan. So ngayon pupunta tayo ng Baler. Kasama natin si CIC. Ewan ko nakikita, masyado pang madilim. So tara, let's go. So, update ko kayo, motokista. Magpapagas lang muna kami, then magpapaload para may mapa. Then, kita-kits tayo sa daan. Moto Talks. Ayan. So, yung motokista, nandito na tayo sa Buong Habon, Nueva Ecija. Dito tayo nga pala sa may Rizal nagdaan kasi yun ang mas malapit na daan galing sa amin. So, medyo madilim pa, hindi nyo rin may enjoy yung vlog natin. In-update ko lang kayo motokista, so maya-maya ng konti, babalikan ko kuli kayo pag maliwanag na. Ayun motokista, so malapit na tayo sa Labi. Oh, ayan na nga. I love Labi. Ayan. So, dito yung Labi River, ayan kung nakikita nyo. Ganda talaga dito, oh. Ayan. Hindi naman pala tuyo. Ay, tubig. Ayun, oh. Sarap sana mag-picture kaso sa susunod na lang pag-uwi. Oh, dumudulas talaga. Okay, natubi. Ano pa kaya pag tinuloy na natin? Slide na talaga. Ayan, so time check tayo, 6:06. Sabi dito, 1 minute. Ando na tayo sa signage ng Aurora. So, papasok na tayo ng Aurora Province. Ayan. Ewan ko dito ba yun? Isa kasi si Google Map ng lolo ko eh. Oh, sabi dito. Wala gaano nagdadaan, no? Ayun. So, syempre, photo ops. Photo ops tayo. Ayan. Welcome to Aurora. So yun motokista, dito pa rin tayo sa park ng Aurora. So dito na rin kami nag-breakfast ni CIC. So tinapay tubig lang, baon-baon. Then after nito, diretso na tayo ng Baler. Balikan ko kayo. Ayun, next stop natin, motokista. Baler signage. Sa mismong bayan ng Baler. Oh, ang ganda talaga dito, oh. Hindi tayo makapagpatuloy ng motokista kasi sabi ko nga kanina, bumili ko tayo ng medyo kamahal. Yung gulong, nag-i-slide. Oh, ayun, no. So, update tayo motokista. 1 hour and 30 minutes, 58 kilometers. So, ayun motokista. Mahaba-haba pa, 35 kilometers. Nangangawit na yung kamay ko, kanina pa tayo liko ng liko. Pero sulit naman, maganda yung lugar. Medyo nakakawala ng pagod. Ayan, no. Kanina hindi tayo nakapag-video sa bandang taas. Pababa na kasi to. Sa may bandang taas, ang ganda. So, pindot ako ng pindot ng camera kanina. Nakapatay pala. Akala ko, sleep mode lang siya. Hindi kasi to GoPro na isang pindot mo lang ng record button kung saan na siya sisindi.
Ito kasi, pag namatay, kailangan mo pa ulit pindutin yung power button, tsaka mo iayaan yung record. Sa GoPro naman, meron silang option na diretso na. Pag pinindot mo yung record, automatic mag-on. Pero meron din naman option na pipindutin mo pa yung power button nila. Ayan, motorista. So, ayan yung ano ng baler. Pinaka-arc nila. So, ibig sabihin yan, medyo malapit na tayo doon sa signage kung saan yung mga pinagpipicturean ng mga nagpupunta dito. So, sabi dito 2.5 kilometers, 6 minutes. Ayun, motorista. So, malapit na tayo. Ayun, yung Museo de Baler. Ayan, o. Museo de Baler. Yun. Wala ganong tao. Ayan. So, picture lang tayo dito. Ayan, motorista. So, actually, naputol yung vlog natin kanina. Medyo umambon kasi. So, ang nangyari is, nagpunta muna kami sa pagche-check-in na namin. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yun. Then, iniwan namin yung ibang gamit doon. So, ang dinala lang namin ngayon is yung isang backpack na mga pang-vlog yung gamit. Then, ngayon is pupunta tayo sa Hanging Bridge dito sa Baler. Sa Bali Hanging Bridge. Actually, based dun sa na-research natin, hindi naman talaga purposely ginawang tourist spot itong hanging bridge na to. Kaya siya tinayo para magkaroon ng daan yung mga tao papunta sa kabilang part ng barangay. Which is iisang barangay lang ang nakakasakop nung entrance saka yung exit nung hanging bridge. Nung point A and point B. So, ayun, natatanaw ko na. So, magtatanong tayo dito kung may parking fee ba. Excuse po, saan po pwedeng mag-park? Magka magkano po? Um, kahit dito lang po, okay naman po. Sige po, dito na lang po sa may... Thank you po. Opo. Ayun. So, may parking fee daw na 15. So, ayun yung hanging bridge. Susubukan natin umakyat, which is hindi naman sarado. So, tara, motorista. So, ayun motorista, maakyatin natin tong hanging bridge. Ayan. Then, i-check natin kung gaano ba to kahaba. Ang sabi nung napagtanungan natin kanina, napakatagal na daw nitong hanging bridge na to. Pero nirenovate lang as ganito. Actually daw, dati ito is kahoy lang. Tapos mga simpleng tali. Ngayon, kung mapapansin nyo, ayan, bakal na siya. Steel na yung naghahawak sa kanya. Ang haba din pala, siguro meron tong mga 250 meters, if I'm not mistaken. Maalog.
Ayan o. Sa part na yun, dagat na. So, tara, puntahan natin tong dulo. So, ayun nga motorista, ayan. Doon sa part na yun, makikita nyo, ayan dagat na yun. Yun na yung shoreline, beach na yun. And then, dito naman sa kabilang part, mapapansin nyo dyan, nahati ito sa dalawang ilog. So, saltwater river yung dalawang yan. And possible lang naman, di ko sinasabing meron. Possible na magkaroon ng buwaya dyan. Kasi, normally motorista is, yung mga saltwater river is mayroong mga crocodile or alligator ba, if I'm not mistaken, crocodile. Pero dito sa hanging bridge na to, napakaganda. Mahalata mong luma na talaga siya. Kasi, ayan, yung mga bakal niya na tali is nagkakalawang na. Pero kung mapapansin nyo, dun sa dulo na yun, ayun, napakadaming tao. Kanina nasa bandang gitna yun. And may mga nakikita na rin ako nagva-vlog dito na marami sila sabay-sabay. Hindi na bumabagsak. Yun nga lang, medyo talaga nakakalula. Nakakalula yung pagtawid, lalo na kung hindi ka sanay sa gumegewang na bridge. So, yun, motorista, malapit na tayo dito sa point B nung hanging bridge. Ayan. So, tulad nga nasabi ko kanina, itong bridge na to is nahati, or hindi pala nahati. Actually, isang barangay lang from here, sa point B, to there, sa point A. Malayo talaga siya, kasi hinihil ako. Ayan, si CIC. So, dito, hindi na tayo bababa dyan, motorista. Ayan. Ito yung kabila. May mga tindahan din dito ng souvenir. So, ayun motorista, babalik na tayo dun sa kabila. Mamaya. Mamaya daw, sabi ni CIC. Kasi yung mga nagpipicture doon, medyo malilikot. So, talagang nag-shake yung bridge ngayon. So, balikan ko kayo mamaya-maya motorista pag ando na tayo sa kabilang dulo ulit. Pang lima na yan, itong isa, pang-anim na pumunta dyan. Hindi ko alam kung saan napapunta yung ilog na yon. So yun, hindi ko na nga alam kung saan papunta yung ilog na pinasukan nila. Pero most probably, baka pauwi na or may nakitang lupon ng mga isda. Kaya pupuntahan nila. Kasi ang dami nila, pang-anim na yon sa nakita namin. Kasi galing na kami dun sa point B or yung kabilang lugar nitong sa Bali Hanging Bridge. Ayan, dyan kami sa may harapan na yan nagsimula. So, pabalik na kami ni CIC. So, yung motorista, meron din dito mga souvenir shop. Ayan, may kainan. But apparently, sarado yung iba. Maybe naubos nung nagdaang Holy Week kasi napakadaming tao daw. At sa mga ganito, magkano po? Ano lang yan, kuya? 35 po ang isa. 3 for 100. 3 for 100. Tapos, ate, ano yung pangalan nung shop nyo? Magallanes Souvenir Shop. Magallanes Souvenir Shop. Ayun. So, guys, visit lang kayo dito sa point A or yung pinaka-entrance ng Sabali Hanging Bridge. Dito lang siya sa gilid. Ayan. Sa mga t-shirt po, magkano? Ang t-shirt po namin, sir, extra small, mga small 180. Medium large, 200. XL, 230 to XL, 250. 3XL, 300. XL 300 po. Pero yung mga medium large po, 200 lang yun, sir. 200. Ganon din po sa mga Cotton sando. naman po. Extra small hanggang large, 220. XL, 230. 250 na yung 2XL saka 3. Sige po.
So ayun mga kista, hindi na tayo nakapag-vlog dito sa kinainan namin. Pobletes Eatery. Dito lang yun sa may likuran ng Museo de Baler. Ayan kanto na yan kung nakikita nyo. Museo de Baler yan. And ayan dito, napakabait ng mga tao dito. Para ka lang nasa bahay. Ayan. So, yung mga pupunta dito sa Baler Motorista, bisitahin nyo to. Mura yung pagkain, mabait yung tao. So, ayun motorista, dito tayo ngayon sa Museo de Baler. Sadly, hindi tayo makakapasok kasi ayaw ni CIC kasi may entrance fee daw na 100 pesos tapos may additional pa yata sabi nila na parang per head. So, hindi na kami pumasok. Then, galing kami sa lighthouse. Actually, papunta sana kami dun sa may lighthouse. Pero, nung medyo malapit na kami sa may mga gawing bundok, umulan, malakas. Kaya bumalik kami dito sa Museo de Baler. So, ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung balak namin ni CIC, kung saan kami pupunta, or hihintay na lang ba namin mag 2 p.m. Ah, time check tayo. So, 11:40 pa lang. Hindi namin alam kung saan kami ngayon pupunta kasi umuulan and medyo madilim yung ulap. Update ko kayo motorista. Kung hindi natin magawa ngayon, bukas ng magang-maga gagawin natin. Hindi ko man kayo ma-tour dito sa loob ng Museo de Baler, gagawa tayo ng paraan para makagawa naman tayo ng content sa ibang lugar naman. So, update ko kayo mamaya motorista. So, ayun motorista, nasa biyahe na naman tayo. Pupunta tayo ngayon sa Dipakulaw. Libot lang kasi kailangan namin maghintay pa ng 2 oras. Kasi 2 p.m. ang check-in namin. So, ngayon punta muna kami Dipakulaw sa Ampere Beach daw. Sabi ni CIC, may rock formation doon na maliit doon. So, tara puntahan natin. Yes. Go! Oh, ganda. Ayun no, sa likuran. Ano yun? Parang private resort. Ganda oh. Doon tayo mag-park sa gawin doon. Hindi, papalik tayo. Sisilipit lang natin yung gawin pa doon. Da, grabe. Ano na, Gar? Nakagala ka rin, Gar. Ano na, Gar? Nakagala ka din. Kilometer 250. Watchtower. Dapat. Ayan. Oh. Ano, dito. Naman. Meron yan. Tambayan niya dito. Ayan. Ganda. Hanggang silipin lang natin kasi babalik pa tayo motorista. Lakas ng no? Kaso bawal maligo dyan. Bawal maligo dyan. Umuulan nga doon, Mio, sa may ano. Diba, doon tayo pupunta dapat kanina eh. Sa part na yon. So, ayun, motorista ko nakikita nyo.
Ulan yan, hindi fog yan. So, babalik tayo doon. And we'll check if may maanuhan tayo, mahintuan tayo. Dito tayo. Ayan. Saan? Hinto tayo doon. Sige, doon tayo sa may lettering. Tayo sa I love Ampere. Barangay Gupa. Ayan. Di pa Kulaw, Aurora.